Bago pa nga po mag-alas ito ng umaga, ako nga po pala ay nagpanik na dito po sa may Barangay Gulod, dito po sa aming simbahan, para nga po makapaglinis, para nga po pala sa Sunday service sa kinabukasan. Dahil ako nga po pala ay isa sa naglilinis dito sa simbahan, para nga po pala sa Sunday service. Pagtapos ko nga po palang buksan yung mga ilaw para po pag ako po ay nagwalis, ay makita ko nga po pala yung mga alikabok na dapat walisin, ay inuna ko na nga pong walisin. Ito nga po palang platform, ay ito nga po palang unahan, kung saan nga po pala dito ay nakapwesto yung mga instrument at kung saan nga po pala tumutugtog ang music team Sunday after Sunday. Maaga pa nga po pala ng mga oras na ito at ako pangalaman po ang tao po dito sa may simbahan para nga po maglinis. Sa mga oras nga po pala na ito ay naalala ko nga po pala nung panahon na ako pangalaman po naglilinis po ng simbahan. Dati nga po pala ay mag-isa nga lang po pala naglilinis at every Saturday nga po ay solo ko nga po pala ang simbahan. Kaya nga po pala ay nakakanta nga po pala ako ng malakas bilang panglibang-libang na nga rin po habang po ako ay naglilinis po sa loob. Actually, hindi naman po mahirap maglinis po ng simbahan. Nakapagod nga lamang po dahil nga po pala itong loob po ay may kalawakan. At ito nga po pala ay madali nga lamang pong linisin dahil ang kailangan lamang po talaga dito ay walis at saka buli nga po. At meron nga po pala kami ginagamit dito na pampakintab. Ito nga po pala na puting liquid na ito at ito nga po pala ay madali nga po pala makapag-alis ng mga bakas-bakas. Ito nga po pala liquid na ito ay parang nga po pala itong flour wax. Madulas nga po pala sagka bagong patak, tagatapos sabay buli. Pero pag ito nga po pala ay natuyo ay medyo may kaganitan sa sahig. Ang simbahan nga po pala namin ay fully tiles nga po yung pinaka floor po niya. Kaya madali nga po itong linisin. Kaya nga lamang po, ang problema naman po dito ay medyo may kalawakan nga po pala kaya nakakapagod at nakakangalay nga po pala ang maglinis po dito. Buti na nga lamang po ngayong mga panahon na ito ay hindi nga lamang po pala ako ang naglilinis ng simbahan every Saturday dahil madami na nga po pala akong kasama ng mga ladies. At kaya naman po is magaan na nga po yung gawain po dito. Kaya naman po ay hindi na po matagal or hindi na po ako ganong natatagalan sa paglilinis po dito. Halos sandali na nga rin lamang po pala ang paglilinis namin dito. Dahil nga po, pag nandito na po, dumating na nga po yung mga kasamahan po namin sa paglilinis ay nagkakatulong-tulong na nga po pala kami at napapabilis po ang gawain. At pagkatapos ko nga po palang malinis, ito pong may bandang itaas nga po, doon po sa pinaka-platform sa may unahan, ay ito naman po ang winalis ko. Ito nga po palang bandang ibaba, kung saan naman po part na nagkipreaching nga po pala ang aming pastor every Sunday service. Binasa ko na nga rin po pala hanggang likod ang buong floor po ng simbahan para naman po dire-diretso na nga po ang paglilinis ko po or ang pagbubuli nga po at ang paglalagay nga po ng pinaka-floor wax na pinapata ko nga po doon po sa may unahan. Para naman po, madali-dali na nga lamang po ang gawain. Sa mga oras nga pong ito is ako pa nga lamang po ang tao at medyo nakakangalay nga po yung kamay ang pagwawalis dahil sa may kalawakan nga po pala yung simbahan nga po na nililinis po namin. Makaraan nga po pala na sandali ay dumating na nga rin po pala ang mga kasamahan ko sa paglilinis. Tatlo nga po pala kami na maglilinis sa mga oras na ito. At toka-toka na nga lamang po ng gagawin. Dahil nga po pala na-umpisahan ko na yung gawain dito sa loob o yung paglilinis nga po, ay dito na nga lamang po ako napatoka at ang isa nga po namin kasama ay doon po sa pinakalabas, sa nagwawalis nga po ng harapan. At isa naman po pala ay doon sa may likod, doon nga po pala sa may CR. At sa mga oras nga po pala na ito ay kanya-kanya na nga po pala kami na bala nga po pala sa aming mga gawain. Ang tita Bioli nga po pala ang nandito sa may harapan at ang nagwawalis. At si Allen naman po ay napunta nga po pala doon sa may likuran at naglilis nga po pala ng CR. Halos patapos na nga rin po pala ng mga oras na ito nang pumasok nga po pala ang tita Tales. At para nga po pala ako ay tingnan o kamustahin dahil hindi niya nga po pala alam na
meron na po pala akong kasama sa paglilinis ng mga oras na ito. At itatalis nga po pala, ang may hawak nga po pala ng susi na ginamit ko po sa pagbubukas po ng simbahan sa mga oras na ito. Siya nga po pala ay pumunta nga po pala dito para tumulong nga rin po sa paglilinis. Sa mga oras nga po pala na ito, ako nga po pala ay lalabas muna po namin sa simbahan. At ako nga po pala ay pupunta nga po pala sa bandang likod. Nagtimpla po kasi ako ng kape ng mga oras na ito at natapunan niya po pala yung bandang lamesa ng kape. Kaya naman po, ako po ay kinailangan po pumunta po dito sa likod kung saan nga po nandoon yung mga basahan. At ito nga po pala, ay naabotan ko nga po pala si Sister Allen na siya nga po pala naglilinis. Dito nga po sa may CR. At ang basahan niya po pala ay nandito nga po pala sa may kids room. Kaya naman po, kumuha po pala ako ng isa para nga po punasan yung na lamesa kung saan nga po pala medyo natapunan ng kape. At na nakakuha na po pala ako ng basahan, ako nga po ngayon ay bumalik na nga po dito sa may loob po ng simbahan para nga po punasan yung lamesa at ay pagpatuloy na nga rin po ang ginagawa ko nga po pala ng paglilinis. At natapos na nga po pala ako sa paglilinis po sa may sahig at ako nga po ay nakapagmerienda na nga rin po ng mga oras na ito. Ngayon naman po, ang inintindi ko naman po ay ito pong pag-aayos po ng upuan. Ang ginawa ko nga po dito is kung paano nga po pala ako nag-aayos ng upuan na ako nga lamang po ang naglilinis dati. Dahil yung ayos nga po na yon ay mas komportable po ako. Dahil doon nga po pala ay kita ko nga po pala kung gaano kaayos katuwid po yung pagkakaayos ko ng mga upuan. At doon nga po ay kung ako po tatanungin ay komportable yung mga mananampalataya or mga sisimba po sa araw po ng linggo. Dahil nga po doon ay hindi po gaanong masikip at hindi po din gaanong maluag ang pagkakaayos ko po ng upuan doon. At meron din po pala mga daan na tama lamang po ang laki dito po sa may mga tagiliran. Kasi nga po, dapat nga po ay may mga daanan po doon sa may tagiliran para naman po mas yung mga gusto po lumabas ng simbahan pag nagpipreaching po si pastor or para po umihi or kung ano pa man po mga dahilan ay meron po silang maayos at maluwag po na madadaanan. At isa din po pala sa mga rason is para nga po pala doon sa mga nagpipicture po every Sunday. Doon nga po pala sa mga part po ng media na kailangan pong kumuha po ng anggulo po na magkabilang side po na para nga po meron po silang nadadaanan at hindi naman po basta-basta sisiksik at hindi po makakaabala doon po sa mga taong nakikinig o doon po sa mga taong sumasamba. Kaya naman po kung ako po tatanungin, mas gusto ko nga po yung ayos na ginagawa ko nga po pala dati. Ngayon po kasi ang ginagawa po nilang ayos dito, imbis na nga po itong apatan ay limahan. Na kung saan naman po ay natatabunan na nga po yung pong mga daan po sa may tagiliran. After a few minutes nga po pala na pag-ayos nga po pala pagkakamada ng mga upuan, ay ito nga po pala ang kinalabasan ng linis at nangayos ko po dito nga po para sa loob ng simbahan para nga po may handa sa simbahan para po sa araw ng bukas sa Sunday service at makaraan din po ilang sandali nang tapos na nga po pala kami maglinis lahat ay mga alisan na nga rin po para nga po pala umuwi. At bago nga po pala ako tuloy umuwi, ako nga po pala muna ay nagpanik nga po dito sa may taas po dito nga po sa may Barangay Gulod kung saan nga po ay nandito nga rin po pala ang bahay po ng aming pastor. Kinausap nga po pala ako ng Tita Bioli na ibigay nga po pala itong pasalubong niya akin na pastor. Pagkain nga po pala ito kaya kailangan ko po madala po kaagad. Dahil baka po pag pinasabukas ko po, iwan ko po ito sa may simbahan, baka po ito iguyamin at hindi na nga po mapakinabangan na makain nga po pala ng aming pastor. Kaya naman po, naglaan na nga po ako ng time para po ito ay idaan nga po pala dito po sa bahay po nila. At makaraan nga po pala ilang sandaling paglalakad, papunta nga po pala dito sa bahay namin pastor, ay nato na nga po pala ako. Matapos ko nga po pala na may abot sa aming pastor, ito pong pasalubong po ng Tita Bioli, ako nga po pala ay umalis na nga po rin kaagad. Dahil nga po naisipan ko nga lamang po na
dumaan nga po pala doon sa naging sa business nga po na aking pinsan para po tumambay po doon ng ilang saglit bago po pala ako tuluyan na umuwi nga po pala or maglakad nga po pala pa uwi doon po sa may barangay Loksuhin. Yun lang po, salamat muli, isang mapagpalang araw po sa ating lahat.